me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I am alone, oh, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, kumusta po kayo? Kung ako po ang tatanungin nyo sa biyaya at awa po ng Panginoon, ay 54 anyos na po ako. Maraming pong salamat sa lahat po ng bumati at tumawag, nag-message, nag-chat, nag-video call. Thank you po sa inyong lahat. At lahat po ng mga bagay na ginagawa ninyo para sa inyong lingkod ay lubos po na akin pong na-appreciate at ibinabalik ko po sa Panginoon ang pasasalamat sa lahat ng inyong mga kabutihan. Lalo na po sa Winnipeg Unida Christian Church, sa council, sa mga members. Thank you po. Hindi po kayang ilarawan ng salita yung kaligayahan ko, no? Especially nung Sunday na sinurpresa po ako ng council by giving their messages sa amin pong pananambahan. Hindi ko po alam na ginawa po nila yon at maraming pong salamat sa inyo. Sa umaga pong ito ay magpapatuloy po tayo sa atin pong pag-aaral at ito po yung continuation ng atin pong topic na sinimulan pong i-discuss kahapon. At ito po yung ating position and possession in the Lord, in Christ. At sa araw pong ito, pupunta na po tayo dun sa pang-anim. Mahalaga po ito Bakit po natin ito pinag-aaralan? Mahalaga po na malaman natin bilang mga mananampalataya, ano ba yung ating posisyon? Kasi nga po, kung hindi mo alam yung posisyon mo, hindi mo naman alam kung saan ka tutungo Ganun lang naman po kasimple, no? Yung vantage point, yung starting point, where you are right now. So that is the position that will enable you to propel or to go or to advance or to be victorious in your Christian life. Kapag hindi mo alam kung ano yung position mo, hindi mo alam kung ano yung mga possession mo. Hindi ba? Kapag hindi mo alam kung ano yung kalagayan mo, hindi mo alam kung ano yung mga bagay na meron ka. At importante ito sa pamumuhay Kristiyano. Marami pong mga Kristiyano ang hindi alam kasi kung ano na yung mga napagtagumpayan
ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo? Ano ba ang nasama doon sa mga bagay na kanyang isinigaw na it is finished? Ano ba yung victory ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo na imputed sa bawat isa sa atin, meaning ipinagkaloob sa mga mananampalataya? Kapag hindi natin yun alam, magkakaroon tayo ng misconception sa atin pong pamumuhay bilang mga Kristiyano. Kaya nga po, ang dami pong naloloko ngayong mga Kristiyano ng mga naglilitawang mga bagong relihiyon kasi hindi nila alam in the first place kung ano yung kalalagayan nila sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, para kung bago ka lang po sa channel na ito at ngayon ka lang nakasilip, puntahan mo yung tinalakay natin kahapon sapagkat mahalagang makita mo kung ano yung mga vital position mo sa Panginoong Hesukristo. Ano yung mga napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo na ipinagkaloob niya sa kanyang mga piniling mga anak. So ngayong umaga, magpapatuloy tayo at itutuloy natin yung pagtalakay. Pang-anim po ito. Ang tawag po dito ay vitally joined together with Christ for judgment of the old self unto a new walk. Tinawag tayo ng Panginoong Hesukristo at tayo'y idinuktong niya sa Kanya. We are vitally joined together with Him for judgment of the old self unto a new walk. Anong ibig sabihin nito? Sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo, ang dating kaaway ay ginawang kakampi. Idinuktong tayo sa Kanya. Ibig sabihin, yung ginawa ng Panginoong Hesukristo ay hindi ginawa ng mga Romano. Ito ay ginawa bilang katubusan sa ating mga kasalanan of the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. It was the way for the believers, or the way for the sin of man to be ay mabayaran. Kasi po, in order for the imperfection to be perfect, kailangan itong bayaran ng isang perfect. Alam niyo po, ang requirement ng Diyos ay napakataas. Ang requirement ng Diyos ay pagsunod, perfection. At ito po yung nais ng Diyos doon sa Hardin ng Eden Ang nais ng Diyos ay sumunod ang tao sa kanyang palatuntunan, pero hindi naman po yun nangyari at hindi po yun naganap. Kaya po, makikita po natin doon pa lang sa Hardin ng Eden, inilatag na noon pa man ang plan of salvation. At ito po mga kapatid ay sa pamamagitan ng isang perfect human being. But then again, nobody's perfect except one. At ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos Anak na kailangang magkatawang tao para tubusin ang imperfect, depraved human nature. Ano po ang sabi? Sapagkat sa kasalanan, ang lahat ng tao ay itinuring na patay sa espiritu. We are all dead. And ito yung tinatawag na total depravity at wala pong kakayahan yon. Kaya po sa pamamagitan po ng anak ng Diyos, tayo po ay napawalang sala. We are vitally joined together. Kaya nga po, ang sabi po ni Apostol Pablo, ang linaw naman po niyan, Romans chapter 6 verse 6, ano po ang sabi? Knowing this, that our old self, the old nature, was crucified with Him. Kasama itong dinala ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Dinala niya po yung lumang pagkatao that our sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Kaya mga kapatid, laging binabanggit ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, sa aklat ng Galacia, na tayo'y mga malaya na. Kasi yung lumang pagkatao, kasama yung napako sa krus ng Kalbaryo. Ano po ang sabi ni Pablo? Ang linaw naman sa Galacia, Galatians 2:20. Napako ako sa krus na kasama ni Kristo. Ba't ba hindi ko naisama yung verse na yun? Napako akong kasama ni Yesu Kristo sa krus ng Kalbaryo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So we are vitally joined together with Christ for the judgment of the old self, for a new nature, unto a new walk.
Kaya pag hindi mo alam, itong bagay na ito, makapamumuhay ka pa rin sa paniniwala na you are still slave to sin. At ganito yung mga turo ngayon ng mga Pentecostal, na you are still slave to sin, na kailangan mong ikumpisang isa-isa kahit hindi mo alam yung kasalanan yon. Yung mga generational sins na tinatawag, hindi yun na, wala na po yun mga kapatid. Wala na po yun, kasi po yun kasama ngang napako sa krus, na kasama ng Panginoong Jesucristo. Ano po ang sabi? That our body of sin, ano po? Yung katawan ng kasalanan might be done away with. That we should no longer be slaves to sin. O kaya yung mga deliverance na yan, maintindihan na iyan po mga kapatid ay panluloko na lang ng relihiyon yan. Ano po? Kasi po you are no longer in bondage. Because Christ crucified with that sin of yours. Pag mananampalataya ka, malaya ka na ron. Hindi po ba? At ito po maganda Susunod po dyan, hindi lang daw po tayo crucified, we are dead with Christ. Ano ba ibig sabihin niyang we are dead with Christ? Pag sinabing ikay namatay din doon, hindi lang si Jesus ang namatay doon, pati tayo. Ano po? Kasi po tayo ay ano tawag doon? Tayo ang pinasan doon sa krus ng Kalbaryo. Ang galit ng Diyos ay ibinigay sa kanyang anak. Kaya tayo po ang dahilan nun. Romans 6 chapter 8, ano po ang sabi? Now if we have died with Christ, we believe that we shall also live with Him. Pero patuunan natin yung point ni Pablo dyan, tayo daw ay namatay na kay Kristo. Nung ipinako ang Panginoong Jesucristo doon, kasama ka doon. Ang tanong, nananampalataya ka ba doon? Pinananampalatayaan mo ba ito? Ngayon, kung hindi ka nananampalataya doon, isa lang ibig sabihin nun, alam na. Kasi po kaya nga tayo mananampalataya No? Pag hindi mo pinaniwalaan na ikaw ay wala ng kasalanan at ikay matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa nangyari sa kanyang bugtong na anak, malabo ang iyong pagtindig sa doktrina ng kaligtasan. Alam niyo po mga kapatid, bahagi pa ho ito ng doctrine of salvation. At ang doctrine of salvation, dapat nating maintindihan ang lahat ng detalye para ma-appreciate natin ang biyaya na ginawa ng Diyos. Kasi po pag ipinresenta ito ngayon at itinuro ito ngayon ng mga mangangaral, parang 2.5 lang yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi po. Dapat po natin lalong ma-appreciate yung kanyang ginawang pagpapakasakit dahil ang pinasan ng Panginoon doon lahat ng mga bagay na bunga ng kasalanan sa ating mga buhay. Ang mabigat po ang ginagawa po ng mga Pentecostal, ang pinasan ni Jesus doon ang mga problema nating pisikal. By His wounds you are healed physically. I-claim mo. Mali po Hindi po yun. Kundi yung kalagayan nating espiritual na tayo'y dating mga makasalanan, yung kasalanan na yon pinasan doon at pinatay na yun doon sa krus ng Kalbaryo. 1 Peter 2:24, ano pong sabi diyan? And He Himself bore our sin in His body on the cross, that we might die to sin and to live to righteousness. For by His wounds you were healed. Mga kapatid, there is no reference. There is no reference for physical healing sa talatang yan. As far as that verse is concerned, it only refers to the spiritual. He bore our sin in His body on the cross. No, hindi niya dinala doon yung sickness natin. Hindi niya dinala ron yung ating cancer. Hindi niya dinala ron yung ating diabetes. Huwag ninyong paglulukuhin ang mga miyembro sa pagtuturo ng sablay. Dapat namang ikaw bilang Kristiyano, maintindihan mo ito. Maintindihan mo na doon sa krus, He died para sa ating mga kasalanan. And we are also dead to sin by what He did on the cross. Para tayo mabuhay, saan? Mabuhay tayo sa righteousness. Amen? So we are vitally joined together. Kaya yung nangyari sa Panginoong Jesucristo,
Tayo po yun. At dapat nating maintindihan na yun ay paglalarawan ng taong makasalanan. Kaya nga katubusan, ang redemption nga ang tawag dun eh. Hindi po ba? Nangyari yon dahil siya ang naging redeeming factor. We are also buried with Christ. Lalibing na kasama ni Kristo. Romans chapter 6:4. Therefore we have been buried with Him through baptism into death. Dito po mga kapatid, ito po ginagamit po ito ng ibang mga relihiyon, ng Baptist, na ang mode ng baptism ay immersion. Kasi sabi diyan, we have been buried with Him through baptism into death. Diba? Pag sinabing buried, lubog. Mga kapatid naman, wala naman pong binanggit dyan na mode of baptism. Opo, binabanggit dyan ang baptism of death. We have been buried with Him through baptism into death. At ang mga mananampalataya, tama po na tayo'y nalibing kasi kung ang Panginoon ay namatay, yung libing spells death. Means death. Yeah, we are all dead and buried with Him. Amen. Ganun lang po yun. Wala pong mode of baptism dyan na pinag-uusapan. Kundi yung kalagayan natin bilang mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo na nung siya'y namatay, kasama tayong namatay doon. Kaya nga po mga kapatid, kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesucristo, wala pong silbi yung atin pong mga pananampalataya sa Kanya. Maghihintay pa uli tayo ng Savior. Na po? Pero hindi. Ang ating Panginoong Jesucristo ay ang tunay na katuparan ng hula sa banal na kasulatan. Siya po ang fulfillment of the Old Testament, the plan of God for our redemption. The plan of the Father, the Son, and the Holy Spirit for our complete redemption. We are buried with Christ. Colossians 2:12, ano po ang sabi? Having been buried with Him in baptism, in which you were also raised up with Him through faith in the working of God who raised Him from the dead. So again, ang binibigyang emphasis diyan, tayo ay nailibing na kasama ng Panginoong Hesukristo. At tayo po'y binuhay na kasama ng Panginoong Hesukristo. So, spiritual po ito. Ang tanong, sino yung mga binuhay na yon? Sino yung mga napako na yon? Sino yung mga nalibing na yon? Sino yung mga patay na yon? Yun po ang mga mananampalataya. Those who will believe. The question is, who will believe? Those whom God has chosen from the very beginning. Imposible po mga kapatid na meron ng ginagawa na wala pang plano. Nakuha na po. Kaya yung dahilan o yung ginagawa na kamatayan ay meron ng dahilan. At ang dahilan nun ay para sa katubusan ng mga pinili noon pa mang unang panahon. At ang mga piniling yon ay yung mga nananampalataya ngayon. Ang tanong, nananampalataya ka ba? At ang sabi nga, those whom God, or those who buried with Christ, those who dead with Christ, those who crucified with Christ, someday will be raised with Christ to walk by a new principle. So ano po sabi? Romans 6:4, therefore we have been buried with Him through baptism into death, in order that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too, ano po ang term na ginamit? So we too might walk in newness of life. Kaya dapat pong maintindihan natin dito na dahil tayo yung mga patay na sa kasalanan at binuhay, mamumuhay po tayo ngayon ng isang bagong buhay. Kaya bagong nilalang. Ano po? Kaya pag naintindihan mo to, ganun pala yun. Lahat pala nung mga bagay na nangyari sa Panginoon ay nangyari din sa akin. Yes. Dahil kung hindi nangyari sa iyo, na ikaw na mananampalataya, hindi mo ma-appreciate ito. Hindi mo ma-appreciate ang salvation mo. Wala kang ka-effort dyan, kapatid.
Ginawa lahat yan ng ating Panginoon para sa iyo, para sa atin, para sa akin. Pero dapat mo maintindihan na lahat ng ginawa ng Panginoon na yon ay para sa iyo. Ano po? Pero ngayon, ay ikaw ay dapat mamuhay saan? Sa isang bagong prinsipyo. Romans 6:4, Colossians 3:1, then you have been raised up with Christ. Keep seeking the things above, where Christ is seated at the right hand of the Father. So, ito na ngayon yung trabaho mo. Ito na yung gawain mo ngayon. Dahil binuhay ka na kasama ni Kristo sa katuwiran. Ngayon naman, hanapin mo ang mga bagay na nasa itaas, kung saan si Jesus ay nakaupo sa kanan ng Diyos Ama. If you then, who have been raised up with Christ, that refers to the Christian. Kaya dapat ito maipaunawa sa mga Kristiyano. Ikaw ay tinubos ng Panginoon. Ngayon ikaw ay binuhay niya. Matuwid ka na sa kanyang harapan. Colossians 3:1, then keep seeking the things above. Kaya nga po napakahalaga nito. Hanapin lagi ang kalooban ng Diyos. Seek the will of God in Christ. Ito yung trabaho natin ngayon. Hindi yung kung ano-anong mga plano natin sa buhay natin para magtagumpay. Hindi yun. Ang nais ng Diyos, hanapin natin kung ano ang kanyang kalooban. Iba-iba ang kalooban ng Diyos sa atin. Amen? May kanya-kanya tayong gagampanan sa mundong ibabaw na ito, mga kapatid. At hanapin natin yun ayon sa kanyang mabuting kalooban. Tama? Ngayon, ang susunod. Ano pa? No? Ang susunod po, pampito, we are free from the law. Ayan. So, maganda to. Dahil po tayo'y binuhay na kasama ni Kristo, ang ibig sabihin naman yan, tayo po'y malaya na sa law. Malaya na tayo sa mga kautusan. Bakit po? Kasi alam niyo po ang ginawa ng kautusan? No? The letter kills. Tayo po'y namatay dahil sa kasalanan eh. No po? At yun po ay paglabag saan? Sa kautusan. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Tama po ba, mga kapatid? Kapag may kautusan, ano nangyayari? Kapag nilabag mo ito, kaparusahan. So, ang Diyos, pinalaya na tayo rito. Dahil tayo, mga kapatid, ay namatay na sa kautusan. Romans chapter 7, verse 4, ano po ang sabi dyan? Therefore, my brethren, sabi ni Pablo, you also were made to die, and, ano sabi? You also were made to die to the law through the body of Christ, that you might be joined to another, to him who has raised from the dead, that he might bear fruit for God. Nakuha niyo po yan, mga kapatid. Tayo po'y namatay na sa kasalanan, at tayo po ay pinagkaisa sa Panginoong Jesucristo na nabuhay sa mga patay upang tayo ay makapagbunga sa Diyos. So we are no longer, the law has no power over to us again. Tinubos na yun ng Panginoon. Hindi po ibig sabihin na yung ating pagkakasala ngayon ay papatayin uli ang ating espiritu. Kasi wala naman perfect di ba, Pastor? Opo. Di ba magkakasala pa rin naman tayo, Pastor? Opo. Ibig ba sabihin sa tuwing magkakasala tayo, mamamatay uli tayo sa espiritu? Hindi na po. Mauulit pa ba yung panibagong Adan na nung kinain yung bunga na pinagbabawal ay namatay sa espiritu? Hindi na po. Kasi the plan of salvation was finished already on the cross when Jesus shouted, "It is finished." So hindi ka na uli mamamatay sa espiritu. Kasi you are now dead to the law. Wala nang pangil yung kautusan na yon. Wala nang pangil yun. Napagtagumpayan na ng Panginoon yon. Opo, magkakasala ulit tayo. Pero, ano pong ibig sabihin? Hindi na yun magiging means para ikaw ay mamatay sa espiritu. Yung espiritong nasa iyo bilang mananampalataya ay magko-convict, magbibigay ng conviction para magsisi ng kasalanan,
magtutuwid, magbibigay ng payo. That is the Comforter's work. That is the work of the Holy Spirit. And you will not be dead again to the Spirit by committing sin. Tama po ba? Sabi po, ang tangi lang daw pong kasalanan na walang kapatawaran yung blasphemy to the Holy Spirit. Ito po ang totoo, kapag Kristiyano, hindi makakapag-blaspheme sa Holy Spirit. Po, hindi po yung totoo. So, ayun po mga kapatid, we are dead to the law. And, ang sabi po, we are delivered from it. Delivered from the law. Romans 7:6 ang sabi, but now we have been released from the law, having died to that which were bound, so that we serve in newness of the Spirit, and not in oldness of the letter. Kaya nga po, New Testament na eh. Opo, hindi naman po sinabi ng Panginoong Jesucristo na ina-abolish niya yung kautusan. Hindi pwede yun. Hindi niya pwedeng i-abolish yung kautusan. Ipinapaliwanag ito ng Panginoon. At tinupad niya kung ano yung nangyari doon sa Old Testament. Kung ano yung nakasulat, siya po ang tumupad noon. Wala pong nakatupad noon kung hindi ang Panginoon dahil hindi nga po siya nagkasala. Pero ang tao, wala pong nakatupad doon. At wala kahit sino man, kahit kailan, ang makakatupad ng mga batas ng kasulatan in the old. Nobody except the Lord Jesus. Siya lamang po nakatupad. No? Kaya nga sabi niya, hindi ako naparito para sirain ang kautusan, kung hindi para tuparin. Ang tanong, sino ba nakatupad no? Mga Parisayo, mga eskriba? Meron bang ni isang taong nakatupad? Wala. Only Christ. At dahil po doon, ang ginawa ng Panginoon, He delivered us from the law. Dahil sa Kanya, nakasabi tayo. Paano ko papaliwanag ito? Dahil po sa Kanyang nangyari sa krus ng Kalbaryo, napako tayo ron, absuelto na rin po tayo sa pangil ng kautusan. We have been released from the law. Kasi po paparusahan tayo sa pagsuway sa kautusan eh. At ang kabayaran nun, kamatayan. Not only physical death, but spiritual death. But because of what Christ did, by His being obedient to the law, we are delivered from it. Galatians 3:25, but now that faith has come, we are no longer under tutor. Meaning we are no longer under the law. Romans 6:14, for sin shall not be master over you, for you are not under law, but under grace. Wala nang kapangyarihan yung kasalanan daw sa buhay natin, hindi na tayo kayang alipinin ito uli, hindi na to kayang tayo patayin sa espiritu uli, dahil tayo po ay malaya na dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya dito po makikita nyo yung eternal security ng mga mananampalataya eh. Nakikita nyo mga kapatid? Nauunawaan nyo po ba yung sinasabi ko? Kaya dahil hindi ka na mamamatay muli sa espiritual, you are eternally secured as Christian. Kaya yung turo ng kabilang kampo, na pwedeng mawala ang kaligtasan, ano pong ibig sabihin nun? Yung pong ginawa ng Panginoong Jesucristo ay kulang at hindi totoong redemptive work? Dahil kung totoong redemptive work yon, lahat po ng mga kasalanang meron tayo, pinasana ng Panginoon, hindi ka na muling babalik doon dahil pinalaya ka na doon sa mga bagay na ginawa ng kasalanan na bunga ng kasulatan. Nakukuha niyo po mga kapatid. 2 Corinthians 3:11, ano po ang sabi? Wala na, hindi ko na pala sinama yan. Susunod po, pang-walo na tayo. 10 lang muna tatalakayin natin ngayon, no? Susunod uli, bukas uli. Marami ho ito. Pero habang tinatalakay natin ito, lalo po nating na-appreciate yung ating posisyon sa ating Panginoong Jesucristo. And I hope it will help you to determine, and not only to determine, to appreciate
our position in the Lord. No? Isa po dyan, we are called to be children of God. Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ang dating kaaway ay may opportunity maging kakampi. Ang dating kinamumuhian dahil sa kasalanan ay tinubos at ginawang anak ng Diyos. Paano? Una, by being born again. Patay tayo sa Espiritu. Kailangan mabuhay sa Espiritu. John 3:7, ano po ang sabi? Do not marvel that I said to you, you must be born again. Lahat ng tao patay, walang kakayahan. So anong kailangan gawin? Ang Diyos ang kailangang magbigay ng buhay. Kailangan tayong ipanganak. John 1:12, ang sabi, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. As many as received gave them the right to become children of God. So pinakita po dyan, kailangan tayong ipanganak na muli, kailangan tayong maging anak ng Diyos. Unang Pedro 1:23, for you have been born again, not of seed which is perishable, but imperishable, that is through the living and abiding Word of God. So ayan po yung posisyon natin. We are children of God. Ipinanganak tayo, na-born again tayo. Alam niyo po, sa araw, saka na po natin tatalakayin yung pagiging... Actually, natalakay ko na po yan sa Doctrine of Redemption. Po? Doctrine of Regeneration. Natalakay ko na rin po yung mga yan. So, balikan nyo na lang po iyon. So, yan po yung posisyon natin. Kaya yung anak, mananatiling anak. Hindi naman po kasi tayo pinanganak ng sarili nating kagustuhan. Hindi naman po tayo ipinanganak ng pita ng laman. Ipinanganak tayo sa Espiritu. At ito pong pagiging anak ay hindi po nawawala. Tanong, pastor, paano kung yung anak ay itinakwil yung ama? Ang tanong, yung ba namang ama magtatakwil sa kanyang anak? Marami po tayo nakitang ganitong mga kaso. Yung kwento po ng prodigal son ay paglalarawan ng pinakamatinding pagrebelde na po ng anak sa kanyang ama, pero mananatili po yung anak. Sasabihin nyo na naman siguro, nakabalik yon. Paano kung hindi makabalik? Ang tanong, kahit hindi makabalik yon, anak pa rin yon. But the point is, that story of prodigal son is not in reference to whether a son will go back or not. That is a story referring to the hypocrisy of the Pharisees. Kaya po binigay ng Panginoon yung istorya ng prodigal son dahil po bilang pagsampal sa mukha ng mga Pariseo na kunwari mga banal na banal, kunwari malapit sa Diyos pero puno naman ng galit, sama ng loob at pagrereklamo. Ang prodigal son po ay yung panganay na naiwan at yun po yung mga Pariseo at ipokritong mga relihiyon. Yun po yung context nun, by the way. Ginamit ko lang po yung kwentong yun para ipakita yung katotohanan na ang anak mananatiling anak sa ama. Amen? So, 1 Peter 1:2-23, for you have been born again not of seed which is perishable, but imperishable, that is through the living and abiding Word of God. Amen? Ano pa yung isa? Quickened. Ibig po sabihin yan, binuhay. Hindi po minadali. Binuhay muli. Na po, Ephesians chapter 2:1, and you were dead in your trespass and sins, but God quickened us. Colossians 2:23, and when you were dead in your transgression and uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him, having forgiven us all our transgressions. So He quickened us. He made us alive. By His death, we are crucified with Him, but by His resurrection, He quickened us and made us alive in the Spirit. Amen? So we are called children of God. Ito po, children of God. 1 John 3:2, Beloved, now we are children of God,
and it has not appeared as yet what we shall be. We know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him just as He is. Ano pa po? 2 Corinthians 6:8 or 6:18 rather, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. And Galatians 3:26, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. And this is in reference to the believers in Galatia. Sabi ni Pablo, you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Ganun din po tayo. By our faith in Christ Jesus, we are sons and daughters of God. That is a privilege. That is a position. And that is also a possession. Dahil po tayo ay mga anak, tagapagmana po tayo. At hindi lang po yun, hindi lang tayo mga anak, we are a new creation. This is very important. Sabi ni Pablo, ang nakikristo'y bago nang nilalang eh. Hindi po ba? 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. The old things passed away. Anong ibig sabihin ng old things pass away? That is in reference to our spiritual death. That is in reference to what slaves us. That is in reference to sin that entangles us. Sabi ni Pablo, behold, new things have come. By the redemptive work of Christ, tayo po ay bago nang nilalang. Amen? Galatians 6:25, ano po, 6:15, for neither is circumcision anything, nor uncircumcision, but a new creation. That is important. Bago ka nang nilalang, kapatid. Ang lumang pagkatao, ang lumang buhay, wala na, lumipas na. Ephesians 2:10, ang sabi po, hindi ko po pala naisama, we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Amen? So we are children of God, we are a new creation, we are born again. Ano pa? Letter E, regeneration. No? Titus 3:5 says, He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy by what? By washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. John 13:10, Jesus said to him, He who has bathed needs only to wash his feet, but is completely clean, and you are clean, but not all of you. Sinabi ng Panginoon, yung mga nalinis na, dapat dyan magugas na lang ng paa. No? Kasi completely malinis na kayo eh. At kayo'y malinis na. So, pinakikita rito, by the washing of the regeneration, you are clean already. Pero ang sabi, hindi lahat kayo. Hindi lahat ng mga alagad ay totally regenerated. Kasi may hudas nga ron eh, hindi po ba? 1 Corinthians 6:11, ang sabi po, and such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and in the Spirit of our Lord. Because of our justification, tayo'y na-sanctified at tayo ay na-regenerate. Amen? So, I hope naiintindihan nyo. Panghuli, yan, pansampu. Hanggang 10 lang muna tayo. Pang-siyam pa lang pala. Number 9, we are adopted. We are placed as adult sons. Meron na po tayong pagtalakay dito sa doctrine of adoption eh. Basahin niyo po yun, panoorin niyo po yung atin pong tinig ng pag-asa, hanapin niyo na lang dyan yung adoption. Puntahan niyo po yung YouTube channel, doon niyo po mas makikita eh.
Kasi po sa YouTube, pagkatapos po ng Tinig ng Pag-asa Live, ipinopost ko po ito, ina-upload ko po ito sa YouTube channel ng Tinig ng Pag-asa. Sabi po dyan, tayo daw po ay adopted. Alam niyo po ba yung doctrine of adoption? Maganda po eh. Kasi po wala nang distinction yung adopted doon sa tunay na anak. Kung si Jesus ang firstborn at siya ang tunay na anak, ang ating kalagayan sa ating Ama at sa ating Diyos, katulad ng kalagayan ng Panginoong Jesus. Because we are adopted. Romans 8:15, ano po ang sabi? For you have not received a spirit of slavery. You are no longer slave. Tama po ba? You are no longer in bondage. You are no longer considered to be sinful. You are no longer considered to be depraved from sin. You are no longer to be unable to do and fulfill the will of God. Because of Christ's death, we are adopted. We receive the spirit of ano tawag doon? We receive a spirit of slavery, or we have not received the spirit of slavery leading to fear again, but you have received a spirit of adoption. Tayo po yung mga anak, kaya po tayo nakakatawag ng Abba, Father. Kaya po tayo nakakatawag ng Ama. No? Kaya nga pag nananalangin tayo, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan po yung tamang panalangin. We pray to the Father. We call Father, Abba, Father. Romans 8:23, ang sabi po dyan, not only this, hindi lang daw po yan, but also we ourselves, having the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting eagerly for our adoption as sons. Ano po yun? The redemption of our body. Meron pong present at meron pong future adoption. Yung present adoption sa atin pong pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang kamatayan, tayo po'y tinanggap sa spirit of adoption bilang mga anak. Kaya tayo nakakatawag sa kanya ng Ama. Pero meron din pong binabanggit dito sa Romans 8:23, ito po'y future adoption as we wait eagerly for our adoption as sons, the redemption of our body. Meron pong spirit at meron pong body. Someday, the body will be redeemed also. Mariredeem itong body sa pagbalik ng Panginoon sa tinatawag na glorification. At pag nangyari yon, andun po yung tinatawag na another future adoption of our body. Galatians 4:5-7, ang sabi po dyan, in order that He might redeem those who were under the law, that we might receive adoption as sons. Period. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Verse 7, therefore, we are no longer slave, but a son, and if a son, then we are an heir through God. Tagapagmana tayo. At mamanahin natin, pagdating ng araw, ang lahat ng mga biyayang ipagkakaloob sa atin ng Ama. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, and that is the completeness of our salvation. The completeness of our salvation will be our glorification. Amen? Panghuli. Yan. Acceptable to God by Jesus Christ. Again, dati po kaaway tayo ng Diyos, kaaway tayo ng Ama, pero naging katanggap-tanggap na po tayo dahil po sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi po, una, we made the righteousness of God in Christ. Romans 3:22, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe, for there is no distinction.
Even the righteousness of God through faith. We have given righteousness sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanyang anak. Kaya again, ano ang tawag sa mananampalataya? Righteous. Matuwid. You are no longer under the curse of the law because you were made righteous. 1 Corinthians 1:30, but by His doing you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption. So, hindi lang po righteousness ang binabanggit dyan. Sanctification and redemption. 2 Corinthians 5:21, He made Him who knew no sin to be sin on our behalf. Bakit daw po? That we might become the righteousness of God in Him. Kaya mga kapatid, kapag tinitingnan po tayo ng Diyos, ang nakikita na po niya ay ang kanyang anak. Ginawa po tayong matuwid, hindi po dahil matuwid tayo, we are righteous in the sight of God because there is righteousness in us. Nothing. We are righteous in the sight of God because of what Christ did. Amen? So ano po ho? Philippians 3:9, and may be found in Him, not having a righteousness of my own derived from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which come from God on the basis of faith. Again, yung katuwiran na yon, yung pagiging matuwid na yon, ay sa pamamagitan naman ng pananampalataya. Sola fide. Yung pananampalataya naman na yon, ay bunga ng atin pong regeneration. At yung regeneration na yon is the work of God. And the faith that enables to believe also comes from God. Kaya all throughout, it is a work of God. Amen? Sanctified positionally. This is very important also. We are positionally set apart in Christ. 1 Corinthians 1:30, but by His doing you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption. Sa pamamagitan po ng katubusang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, naging katanggap-tanggap tayo sa ating Panginoong Diyos, at tayo po mga kapatid ay pinapaging banal. No? We are not only made righteous, we are made sanctified. Po. 1 Corinthians 6:11, and such were some of you, but you were washed, hinugasan, sanctified, pinapaging banal. At ang sabi po dyan, we are also justified by the same Spirit of God. Ayan. Letter C, perfected forever. Ayan. Matindi yan mga kapatid. Ito po yung sinasabi ng iba. No, hindi. Makasalanan tayo. Ngayon, nagsisinungaling po ang Biblia. Sabi po ng Hebrews 10:14, for by one offering, He has perfected for all time those who are sanctified. Alam niyo po ba mga kapatid na kayo'y pinawalang sala na at pinapaging banal na sa harapan ng Diyos? Dahil wala naman pong magiging kaluguran sa Diyos kung hindi tayo banal. Hindi tayo magiging katanggap-tanggap kung hindi tayo perfect. Hindi tayo magiging katanggap-tanggap kung tayo'y makasalanan. So, ibig sabihin yan, kailangan tayong maging matuwid, maging perfect, maging banal sa kanyang harapan para tayo kanyang matanggap. But the biggest question is, paano mangyayari yon? Tama po ang tanong. Ang sagot naman dyan, hindi po mangyayari yon. Kung sa ating mga sarili, hindi po yun magaganap. Kaya nga si Pablo, ang sabi niya, wala, yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. At yung mga bagay na gusto ko, hindi ko magawa. Ganon din naman ang sinasabi sa paliwanag ni Pablo. Katulad na sinasabi ko. Wala pong magagawa.
Walang makakagawa nun kung hindi ang lakas na kaloob ni Kristo. Walang makakagawa nun kung hindi ang kabanalan ng Panginoong Hesukristo, ang perfection ng Panginoong Hesukristo, ang righteousness ng Panginoong Hesukristo. Nung siya namatay, ipinasa niya yon sa atin. Damay po tayo ron sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Paulit-ulit lang po ako, mga kapatid. Huwag po kayong malito. Walang iba rito. Paulit-ulit lang. Para lang ipakita ang kapangyarihan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. By His death, we are made perfect. Forever. Kaya pag tinitingnan tayo ng Diyos, tingin niya sa atin ay anak, tingin niya sa atin ay matuwid, tingin niya sa atin ay perfect because of the perfection of His Son. Amen? Again, tanong, nagkakasala naman tayo eh. Opo, wala namang question. Pinapalo tayo. Hebrews chapter 12. Hinahagupit tayo. Pinaparusahan tayo. Sinasaktan tayo. Bakit? Kasi anak tayo eh. At ginagawa po yon para tayo'y ituwid. Para tayo'y itama. Yeah, you may say you are imperfect being in your sight, in the sight of human. Sa tao, wala akong question eh. Kahit anong gawin mo, mali pa rin eh. Kung ang pagbabasihan po natin, ang pamumuhay natin, ang opinion ng iba, naku po, walang kakwenta-kwentang buhay yon. Kasi kahit anong gawin ninyo, kahit anong tuwid, hahanapan pa rin kayo ng butas para kayo'y magmukhang hindi matuwid. Pero ang Diyos, dahil sa ginawa ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo, pag tinitingnan po tayo ng Ama, God is calling us and looking us as children. Perfect in His eyes. Perfect in His eyes. And nobody can change that again. Wala nang haing natitira pa. Kasi ginawa na yon ng kanyang anak. Amen? And, susunod po, we are made acceptable or we are accepted as beloved. Made accepted in the beloved. Ephesians 1:6, ano po sabi? The praise of the glory of His grace wherein He freely bestowed on us, made us accepted in the beloved. 1 Peter 2:5, you also as living stones are being built up as a spiritual house for a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Tayo po ay tinanggap bilang mga minamahal. And susunod, we made qualified. Colossians 1:12, giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. Dahil dyan, pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, qualified tayo sa glorification. Pagbalik ng Panginoong Hesukristo, qualified tayo sa rapture. At kung ano-ano pa na mga pagpapalang espiritual. Panghuli, we are justified. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dahil po, sa pagpapawalang sala, kakampi na natin ang Diyos. Tayo po'y pinawalang sala, tayo po'y hindi na kaaway ng Diyos. Romans 3:24, being justified as gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. Romans 8:30, and whom He predestined, there He also called, and the whom He called, this He also justified, and whom He justified, this He also glorified. 1 Corinthians 6:11, and such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of God. Ayan, mga minamahal na mga kapatid. At eto po muna, titigil po muna tayo rito sa atin pong mga pag-aaral na ito. At bukas po, ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa ating posisyon at sa ating possession sa atin pong Panginoong Hesukristo.
Tayo po'y saglit na tumungo at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyo sa araw pong ito, sa patuloy po na pagtuturo sa amin ng iyo pong mga salita. Nawa po again, ang dalangin ko sa pamamagitan nawa ng mga araling ito ay patuloy na mahamon ng aking mga kapatid na mag-aral at lumago sa pananampalataya sa iyo. Patuloy nawa nilang makita ang kanilang mga tunay na kalagayan sapagkat alam ko po na ito po ang siyang patuloy na mag-encourage sa amin sa paglakad sa katwiran. At patuloy po na maranasan namin ang iyong kabutihan at patuloy na makapamuhay kami sa katotohanan ng iyong mga salita. Sana po, Panginoon, ay lumago ang bawat isa sa pagkaunawa at patuloy na pagkilala sa iyong mga turo at aral at ang aking mga kapatid ay kilalanin na ang kaligtasan ay pawang pagkilos ng iyong kapangyarihan at patuloy na pagpapahayag ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Dalangin ko po ang mga may karamdaman, kahabagan mo po sila, Panginoon. Dalangin ko po ang mga nasa pangangailangang pinansyal, kahabagan mo sila, Panginoon. Dalangin ko po ang mga dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, kahabagan mo sila, Panginoon. At ang mga nanonood ngayon sa Tinig ng Pag-asa, kahabagan mo sila, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyo po ang papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po mga kapatid, magandang umaga sa mga umaga. Sa Amerika po, umaga po ngayon, ganap lang po ngayong alas 6 ng umaga sa Amerika. Sa Pilipinas, magandang gabi po, 9:27 na po ng gabi sa Pilipinas. At sa ibang parte pa ho ng mundo. Magandang araw po, Ate Elizabeth Sanchez, Ate Agnes Causaren, magandang araw, Ate Yoli Makatumpag, kapatid na Carol Forbes. Sabi po ni kapatid na Carol Forbes, ngayon lang po siya nakapasya sa Tinig ng Pag-asa. Bumalik po siya ngayon. Maraming salamat, kapatid. Salamat po sa patuloy na panonood. Ate Nene Enriquez, magandang araw po. Kapatid na Jocelyn Palumbarit, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Salamat po sa pagpasyal. Ate Lay Presa, magandang araw sa iyo. At kay kapatid na Emong, patuloy kayong pagpalain. Kuya Jemer at Ate LV Hunyo, pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid, sa Grand Prairie. Pastor Harold Barcenas, magandang araw sa iyo. Ate Agi Victa, magandang araw po. Kapatid na Sara Perez, Ate Betty Saria, magandang araw po. Kapatid na Marivi Frias, Ate Rosie Cilia, Pastor Anver Bawar, magandang araw sa iyo, Pastor. Kapatid na Bernadette Causaren, kapatid na Gina Medalla, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Si kapatid na Jean, mukhang kahapon di na to natulog eh. Pinanood yata yung buong series ng Tinig ng Pag-asa. Magandang gabi sa iyo, kapatid na Jean. At kumusta mo ako kay Ate Poring, pagpalain ka ng Panginoon. Pastor Jimmy Antonio, magandang araw. Ate Louie Calitis, magandang araw po kay Toto, kay Grayson. Grayson, happy birthday sa iyo, Toto. Kailan ba birthday ni Toto? Kahapon din, sabay kami ng birthday nito eh. Happy birthday, Grayson. Happy birthday to you. Yung regalo ni Lolo Pastor pag nagkita na tayo. Ganon din po kay Ate Evelyn Cameros, magandang araw po. Kuya Rodante Kerubin, kay Ate Miriam Galvan, kay Ate Lani Tulagan, magandang araw po. Kay Kumaring Ami Santos, kay Ate Merly Toledo, kay Kuya Eric Maynes, magandang araw mga kapatid. Kay Ate Cora Dolor, kay Ate Rebecca Victoria, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Yoli Dipol, Pastor Olan Rebullar, sabi po niya, we're not fully redeemed yet. We have experienced the redemption for our soul, but not the redemption of the body. Praise the Lord. We are still locked into fallen human flesh. Praise the Lord. Ano po? Ayan. But the redemption of the soul, take note, the redemption of the soul is final. It is perfected already. And nobody can put the soul in jeopardy again. Once redeemed, always redeemed.
Amen? Ayan. So, yung body, ibang usapan yon. Kaya yung body, locked into a fallen nature, patuloy po yan nakakiling sa masama. Patuloy po yang magde-desire ng mga nakasanayan ng laman. Kaya po yan ay alaga sa palo, alaga sa paalala, alaga sa pagtutuwid. Praise the Lord, Pastor Olan. Kaya sabi sa inyo, kung may katanungan kayo sa mga doktrina, ayan, kaya Pastor Olan po ay matuturuan po kayo niyan. Ayan. Sana nga po, nakausap ko po, hindi ko po sasabihin kung sino, pero may nakausap po kahapon na isa sa leader ng simbahan sa UNIDA. And 3 bagay ang pinakiusap ko. At ang sabi niya po sa akin, ewan ko po, hindi naman niya pinangako, pero 3 bagay ang pinakiusap ko. Una, ang mga generales, talakayin ang doktrina. Gumawa sila ng programa. Halimbawa ay live, once a week, or once a month, na tumalakay sila ng mga doktrina ng ating simbahan. 4 naman sila, sabay-sabay nilang talakayin, o isa-isa sila, nasa sa kanila yon. Yun ang pakiusap ko para lahat ng mga miyembro, lahat ng mga simbahan, lahat ng mga pastor, isa lang ang pinaniniwalaang doktrina. Kung ano yung Green Book, gawa nila ng lesson. Yun ang pangalawang pakiusap ko. Maglaan ang pondo ng LEC, mga kapatid. Yung pong first fruit offering, ibinibigay po yung taon-taon sa pondo ng LEC. Na ang LEC ay lupo ng edukasyon Kristiyana. Na ang lupo na ito'y dapat nagtuturo, hindi ng kung ano-ano. Dapat ang itinuturo nito, doktrina. Dahil maraming mananampalatayang unida, dan tagal na walang alam sa doktrina. Sabihin ninyo kung hindi ito totoo. Naniniwala naman po yung kausap ko na totoo ito. Pero kung kailan nila gagawin, hindi ko po alam. Ang sabi ko po, matatapos na naman ang termino ninyo. Wala na namang nangyari. Pandemya naman ngayon, wala kayong mapaggagawa, wala kayong mapupuntahan kung hindi mag-online. Ito man lang gawin ninyo. At ang sabi ko, pag ginawa nyo ito, tatahimik na ako. Pag ginawa nyo ito, hindi na ako magsasalita sa doktrina. Hahayaan ko nang kayo ang magturo. Dahil kayo ang otoridad sa bagay na ito. Magtuturo pa rin ako, hindi ko na ilalive. Dito na lang po sa Canada. Because I think I have done my part. And I will rest my case pag nakita ko na po yun. At ang pangatlong pinakausap ko, tumawag kayo ng theological forum. Tawagin nyo lahat ng pastor na yan. At sabihin ninyo kung ano ang doktrina ng ating simbahan. Yung ayaw sumunod, palayasin nyo na. Dahil walang karapatan ang isa sa simbahan, ang sino mang pastor na nasa simbahang UNIDA na hindi tinuturo ang doktrina ng UNIDA. Huwag nyo kaming gawing Pentecostal. Huwag nyo kaming piliting akapin ang hindi namin doktrina. Huwag nyo turuan ng aming mga miyembro ng hindi naman namin doktrina. Magsilayas kayo sa UNIDA. Bira kayo. Gusto sa G12, mag-G12 na kayo. Lumayas na kayo. Nadadamay yung mga miyembro namin. Dahil mga palpak na pagtuturo ninyo. Ngayon, sasabihin nyo sa akin, wala namang Arminian. Isa lang ibig sabihin, hindi nyo alam ang doktrina talaga. Sana po tuparin nyo nung nakausap kong general. 3 bagay yon. At dalangin ko na kung hindi sa taong ito, meron pa silang 1 taon hanggang 2022, gawin nila ito. Doon lang po ako titino, mga kapatid. At uli-uli, huwag nyo na akong kakausapin kung hindi nyo rin lang gagawin ang bagay na ito. Nanay Belen Olayes, magandang araw po. Hindi pa ako galit, nagpapaliwanag lang. Ate LV Paredes, magandang araw po. Ate Yoli Dipol, kapatid na Ana Marie Visto. Nanay Paz de la Cruz. Ate Vanji Magnaye, magandang araw po. Kuya Larry Montillano, Ate Ninita Creyos, Nanay Elong Santarin, kapatid na Marjorie Almasar. Tita Mayra, salamat po, Tita May. Alam, talaga pong busog na busog ako kahapon, Tita May.
Marami pong salamat. Ganon din po sa Aristocrat Restaurant. Mga kapatid na bumati sa akin dyan ng happy birthday. Thank you po. Ate Ading Felizardo, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Elaine Sauler Tumbocon, maraming salamat. Thank you and good morning. Ate Delia Magkawas, magandang araw po. Kapatid na Gina Medalla, magandang araw po. Ate Del and Kuya Eddie Sauler, magandang araw po. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Ate Telly Hernandez, magandang araw po. Kapatid na Celi Valmosina, magandang araw po. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kapatid na Eric Pacifico, magandang araw. Ate Elizabeth Aguinaldo, Redeeming and Reforming the Unida Doctrine. Alam niyo po, wala pong dapat i-redeem, wala pong dapat i-reform sa Unida Doctrine. Wala po. Wala pong dapat baguhin. Hindi po dapat natin i-redeem, hindi po dapat nating i-reform. Ito po'y dapat lang nating i-implement, mga kapatid. Po, kapatid na Nicandro Sarinas, magandang araw po. Magandang araw po, Kuya David Manipol at Ate Yoli Dipol. Yan. So again, minamahal na mga kapatid. Kapag mali ang aking sinasabi, ay magalit po kayo sa akin. Dahil ito naman po mga kapatid ay ginagawa ng inyong lingkod bilang pagmamahal sa iglesia ang akin pong sinilangan. Iglesyang aking nakilala at iglesyang huli kong paglilingkuran. Maraming pong salamat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.